Hi everyone. Good morning or good afternoon sa inyo lahat. So let's continue our discussion about sa chapter 3 of the integral calculus. Okay. So last time we talked about the definite integral on how to get the definite integral of a given function. So let's extend our knowledge sa pag-calculate ng definite integral considering the Wallis formula. Okay, so the Wallis formula actually is consider the definite integral. So the Wallis formula is in this form. Okay, magagamit natin ang Wallis formula if and only if ito yung ating magiging form. Okay, susulat ko dito. So we have the lower limit of 0 and the upper limit of pi over 2. Then we have the product of the sine or cosine. Let's say sine m x and cosine and x dx, in which m and n are non-negative integers. So basically, the Wallis formula is used for definite integral. So however, it is particular only sa product ng sine and cosine, or pwede din naman na only sine or only cosine. Basta yung kanyang limits is always 0 and pi over 2. So kapag ganito yung form ng ating integral, we can use the formula of Wallis. So ito yung formula natin. Okay, madali lang naman itong tandaan. Okay? So i-zoom ko lang po ng konti para mas makita natin. Okay. So if na-satisfy ng integral natin itong form na to, na yung limit natin is 0 to pi over 2, okay, we can use the formula of Wallis. Okay? So yung first term, okay, let's say ito yung first term natin. Okay, this is the first term. Okay? Isasubtract lang natin yung unang term natin na m into 1. Yung succeeding term is sinasubtract natin ng negative 3 or minus 3. So mapapansin natin may pattern to. Okay? So instead na isasubtract natin siya ng 2, okay, yung succeeding term is isasubtract natin by minus 1, m minus 3. Yung next term is, makikita natin dito, yung term na isasubtract natin sa 4 or do sa m natin is, yung kasunod na term is 5. Kumbaga mag-a-add ka lang ng 2 dun sa 1. Mag-add ka ng 2 dito sa 3, so magiging 5. Yung next term is, mag-a-add ka lang ng 2 dun sa 5, so magiging m minus 7. The question here is, kailan ka titigil sa pag-subtract? Okay, titigil ka lang if and only if doon sa nakuha mong difference is either 1 or 2. For example, okay, yung m mo dito ay, for example, yung m mo dito ay, let's say, 3. Yung first term, isa-subtract mo sa 1, okay? Um, so let's say magiging 3 minus 1. So yung term mo dito is automatic 2, tama? Yung result. So hindi mo na kailangan i-subtract yung next term kasi yung makukuha mo dito ay 0. Kasi yung next term, 'di ba, isa-subtract mo ng negative 3 or minus 3 tayo. So makuha mo dito 0. So yung result mo dito ay 0. So basta't nakuha mo na agad yung term mo na 2 or 1, tigil ka na. Okay? Dun sa pag-subtract. Same with dun sa end. Okay? Makikita nyo dito, sabi niya n minus 1, n minus 3, n minus 5, n minus 7, etc. Basta yung last term is makukuha mo ay 2 or 1. Okay? I hope nakuha po yun. Then, yung nasa denominator natin, ipag-add lang natin yung first term, ipag-add natin yung m at n. So, let's say 2, let's say ito 2, tapos ito 3, so pag-add natin. Tapos, yung nakuha natin na sum, so let's say m plus n yung nakuha nating sum dito, isa-subtract natin yung term niya sa negative 2. Okay. Tapos, yung kasunod na term dito is, so, di ba, negative 2 yan. Let's say, yung next term niya is, isa-subtract mo naman ng negative 4.
yung kasunod na term is isa-subtract mo naman ng 6. So, dito naman, nagdadagdag ka din ng 2. So, 2 times 2, 4. I mean, i-add mo ng 2 tong 2, so magiging 4. Tapos, add ka ng 2 dito sa 4, magiging 6. And, ganun din yung rule. Basta't yung last term is makuha mo either 2 or 1. Okay? So, tandaan lang yon. Ulitin natin. Dun sa numerator, yung m mo dito is yung first term, laging minaminus ng 1, followed by negative 3, followed by negative 5. Sulat natin dito no, para meron kayong um, dagdag na notes. Okay, susulat ko po dito. So, minus n, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, etc. Dito naman sa baba, ito, m plus 2 minus 2, m plus n minus 4, m plus n minus 6, m plus n minus 8. Hanggang makuha mo ay 1 or 2. Tapos may makikita nyo dito is meron tayong i-multiply na alpha. So ano yung rule? Okay, so meron tayong rule dito where yung alpha is magiging pi over 2 if and only if yung integer natin o yung exponent natin ay parehas na even. Okay. So bigyan ko kayo ng ng kumbaga table. Okay. So let's say yung m mo dito at yung n, kapag parehas na even, okay, kapag parehas na even, yung alpha mo ay i-multiply or gagawin mong pi over 2. But kapag parehas na odd number, yung m at n mo, i-multiply mo daw siya ng 1. Sabi niya dito sa rule, i-multiply natin ng 1. Ayan. Okay? Ano pa yung mga combination? May mga combination yan. So, pwedeng yung isa, odd number, yung isa, even number, is still 1 pa rin yung i-multiply mo. Or yung A, gagawin mo 1. Pwede naman yung M mo ay even, tapos yung N mo ay odd, is still 1 pa rin. So, may mga cases naman na sabi nga natin, okay, basta ma-form lang natin yung integral natin na to, pwedeng sine lang or cosine. So kapag yung sine natin ay let's say for example, sine squared x dx lang, then integral from 0 to pi over 2. Yung a mo dito is, gagawin mo pa rin, i-multiply mo pa rin siya ng pi over 2. Or gagawin mong yung a na pi over 2. Basta tandaan lang natin, kapag even yung m at yung n multiplied by pi over 2. Or kapag m lang at n lang, okay, basta't even siya, i-multiply pa rin natin ng pi over 2. Kasi may sample problems tayo na gano'n. For example, itong number 5 dito, na yung equation natin o yung integral natin is sine raised to 4x. So, isa lang yung ating trigo dito, we're in sine lang. Pero, yung alpha natin na i-multiply is pi over 2. Okay, same with dito sa number 6. Okay, so, balik lang muna tayo dito. Okay, so sabi niya dito, Wallis formula require only limits from 0 to pi over 2. Okay, so, dapat chine-check muna natin yung limits natin if yung kanyang lower limit or yung boundary natin na lower limit is 0, tapos yung upper limit natin is pi over 2. Ngayon, may problem tayo mamaya na yung limit natin sa upper is pi over 6. Actually, kapag pi over 6, meron tayong way para gawin tong pi over 2. So, meaning nito, papalitan lang natin yung pi over 6 natin yan, i-replace natin ng pi over 2. So, papakita natin yung solution later. Okay? Tapos, meron pala tayong rule dito, no? If the first factor in any of the products to be formed in applying Wallis for m or n is less than or equivalent to 0, okay, replace daw natin yung product na yon by unity. Anong ibig sabihin daw? So, kasi may mga cases na, example, yung sine natin dito, yung exponent niya is 1. Tapos, yung cosine natin dito ay, let's say, 5. Okay, so um, yung exponent natin is 1 and 5. Pero kung titignan natin yung formula, 'di ba, yung first term i-multiply natin ng 1. So magiging yung m mo dito 1 minus 1 agad.
So magiging 0. So ibig sabihin 0/any number is still a 0. So mangyayari dito kapag, okay, paki-take note, kapag either of the two, yung exponent nila ay 1, okay, yung product na yon is papalitan natin ng unity or simply 1. Okay, kasi may example tayo later na um, ito, yung number 4, na exponent natin dito ay 1. Okay? So, kapag sinolve natin yung mga examples natin later, okay, i-check natin by using our calculator. Okay? So, i-check naman natin yung work natin later using our calculator. Okay? Make sure lang na dito po, no, i-check lang natin kung yung calculator natin is naka-radian mode or nasa degree. Okay? Kasi 'di ba meron tayong pi, okay, pi over 2 o yung radian of, okay? So kapag pi, dapat kapag let's say in-input mo dito ay cosine pi over 2, let's say pi over 2, okay? Dapat yung degree or yung mode ng equation or yung calculus mo ay naka-radian. Pero kung ayaw mong gamitin yung radian, dapat i-convert mo ng degree yung pi over 2. So, paano i-convert? Di ba madali lang? So, kapag gusto mong i-convert ng pi over 2, times ka lang na 180 over pi. Kasi yung half circle natin is um, okay, yung pi natin from 0, tapos yung isang revolution ay 2 pi. Eh, in degrees, okay, di ba yung circle natin is, yung total revolution niyan ay 360 degrees. So, yung kalahati niyan is 180. Okay, so i-convert lang natin to, meaning yung result nito is 180 degrees over 2 or 90 degrees. So, kung ayaw mong gamitin yung pi over 2, pwede din naman yung 90 degrees. Okay? Pero palagi kong pinagpagamit is yung pi over 2. So, makikita naman natin later kung bakit pi o radian yung pinapagamit natin. Okay? So, take note lang dito sa calculus natin. Kung gusto natin palitan, shift mode lang. Tapos, number 3 or number 4 lang yung pipindutin mo. Kung 3, mapapalit dun sa taas ay naka-D. Ibig sabihin, naka-degree na yan. Kapag naman pinalitan natin ng radian or rad, okay, makikita nyo dun sa taas niya is letter capital R yan. Okay? So, let's let's have introduction na example. Okay. Okay, so let's have this example number 1. Okay, so evaluate this integral. Let's say cosine 2x dx from 0 to pi over 2. Okay. Kung isosolve natin to, okay, ito ay satisfied ng ating equation na Wallis formula. Okay, kasi yung limit natin dito is from 0 to pi over 2, then we have a um, trigo na cosine wherein yung exponent natin dito, yung n natin ay 2. Okay, so ito ay even number, therefore yung gagamitin natin na a is pi over 2. Okay? But before natin gamitin yung shortcut, actually shortcut kasi to yung Wallis formula. Input lang muna natin sa calcu kung ano yung result ng um, problem natin na to. Okay? So, input natin muna sa calcu. Click lang natin yung katabi nung, o sa baba nung alpha, yung may mga limits. Then, input 0 and, okay, so, uh, shift, tapos yung tabi ng answer, yun yung pi over 2. Tapos, cosine, tapos yung angle natin na x. So kapag input natin yung x, alpha x lang. Okay? Pwede naman alpha y, basta palitan mo din yung dx mo dito ng y. Tapos squared natin. Ay, sorry. Dapat nasa labas. Cosine squared. Yan. Cosine x squared. Yung answer dito is, makikita nyo, 1/4 pi. Okay, yung answer daw dito using our calculator is 1/4 pi or pi over 4. Okay. So, isolve muna natin siya, yung mga tinura natin before, no? Yung tinuro ko sa inyo kung paano mag-solve ng mga trigonometric identities.
Okay, recall lang natin kapag meron tayong cosine squared x. So, kapag yung cosine squared x is, yung cosine squared u, di ba, is equivalent yan sa 1 half 1 plus cosine 2u. Okay, dahil parehas lang naman to, binalitan lang yung variable natin ng x. So, we can use cosine squared x equals 1 half 1 plus cosine 2x. Okay? So, let's change cosine squared x to this one. Okay, so dito. So, integral from 0 to pi over 2. So, 1 half multiplied by 1 plus cosine 2x dx. Okay, next, we can factor out yung 1 half, di ba? So, let's factor out 1 half. Magiging 1 half to. 1 half integral from 0 to pi over 2. Then, 1 plus cosine 2x dx. Okay? If we going to integrate this one, okay, di ba? Integrate natin with respect dun sa dx and also this one. So, dito naman, dahil pwede natin integrate yung 1 multiply by dx. So, yung result dyan ay x, right? So, dito niyan, ile-let yun natin yung 2x. Let's say u equivalent sa 2x. Then, yung du natin is 2dx. Okay, divide both sides by 2 dahil gusto lang natin ay dx. So, papalitan natin to ng du over 2. Okay, so i-resolve natin. So, 1 half. So, integral from um, 0 pi over 2. Ito ay dx plus 0 pi over 2 cosine u, then du over 2. Okay, hope nasusundan po. Du over 2. Okay, let's evaluate muna yung ating indefinite integral. The integral of dx is simply x. So, 1 half. Okay, this x, right? Tapos, ito, cosine u is, integral ng cosine u is sine u, right? So, magiging itong plus 1 half sine u, then from 0 to pi over 2. Okay, pwede natin ito ilabas, no? Kasi parehas lang yung limit natin. Okay, pi over 2, and 0. Okay. So next, let's bring back yung u natin. So 1 half x to, magiging 1 half x plus, distribute ko po didistribute ko. So magiging plus 1/4 sine, ano yung u? 2x. 2x, then 0 pi over 2. Then, applying yung knowledge natin sa definite integral, applying the upper limit minus lower limit. So, lahat ng x gawin natin pi over 2. Okay, so magiging tong 1 half, okay, multiply by pi over 2 plus 1/4 sine 2 multiply by pi over 2. Okay, yan yung ating upper limit. Okay, ito yung upper limit natin. Minus lower limit. So, yung lower limit natin x equivalent to 0. So, magiging 1 half multiply by 0 plus 1/4 sine 0. Kasi 2 multiply by 0 is 0. Okay. So, magiging tong, kung ikakalkin natin to, is magiging pi to, di ba? Kasi cancel to. 2. So, magiging sine pi. Kung i-check natin sa calcu, yung sin pi or sin 90, kasi kapag kinonvert mo yan ng kinonvert mo yan ng um, in degrees, 'di ba magiging 180. Okay? So let's check sin shift pi. Okay, yung makikita nyo dito, yung sin pi or sin pi natin is 0. Okay, so pwede natin itong i-cancel. Kasi 0 na itong result na to, multiply by 1/4. So ito ay 0. Okay, ito ay 0. And sin 0, ano yung sin 0? Check natin para sure. Okay, what is sin 0? So sin 0 is still a 0. Okay, pero yung cosine 0 is 1.
Yung pinagkaiba nila. Yung sin 0 is 0 but cosine 0 is 1. So 0 to. So ito 1 half times pi over 4 is pi over 4. Ito plus 0 minus 0 minus 0. Yung result natin ay pi over 4 which is tama dun sa ating calcu kanina na pi over 4. Ngayon, okay, dahil yung discussion natin is ina-apply natin yung Wallace formula, i- i-solve natin siya ng Wallace formula. Kumbaga checking. Okay. So this rewrite lang natin from 0 to pi over 2 tapos cosine squared x dx. Tama ba? Cosine squared siya. Okay, cosine squared x dx. So yung n po nila, yung n mo dito ay even or 2 which is even number. Okay? So yung pattern natin kanina is dahil wala kang sign dito, okay, dahil wala kang sign, 'di ba? Yung formula sin mx at cosine nx. Dahil wala kang sin m, so automatic ito wala. Okay? So ibig sabihin wala yung equation na m minus 1, m minus 3. Yung meron ka lang yung n minus 1, n minus 3, so on. So apply natin yung Wallace formula. So ito ay ano yung n? 2. Tapos yung first term, i-multi or subtract mo ng 1. Tapos yung makikita mo dito, yung result mo dito ay 1 na agad. So tigil ka na, 'di ba? 1 na 'yan. Kasi kapag sinubtract mo pa 'yan ng 3, yung result niyan ay magiging negative 1. So dapat tigil na tayo kapag nakuha natin ay 1 or 2. Dito sa baba is, 'di ba, sabi niya m plus n, tapos m plus n minus 2. So dahil um, okay, so sa baba, 'di ba, dahil wala naman tayong m dito. So let's say sabihin natin 0 plus 2. Okay. Pero yung rule natin, titigil tayo if yung makukuha natin ay 2 na agad. Ayan o, 'di ba? 2 or 1. Huwag mo nang isubtract ng 2, yan. Kasi kapag sinubtract mo pa ng 2 yan, magiging 0, eh magiging undefined yung sagot. So dito ka lang, yan, 2. Then multiply by alpha. Eh dahil yung exponent natin ay even number, by rule, pag even number, yung alpha natin, ginagawa natin pi over 2. Okay, so imumultiply lang natin ng pi over 2. So equivalent yan sa 2 minus 1 multiply by pi over 2 over 2. Eh ito 1, so 1 times pi is pi and 2 times 2 is 4. 'Di ba? Okay, napakaikli ng solution natin kapag Wallace formula. Kumbaga, checking lang to. Compare mo naman dito sa solution natin kanina na dapat alam mo yung bawat identity ng trigon natin. Okay, so let's solve itong mga problem natin dito. Okay, number one, we have, okay, let's solve number one from 0 pi over 2, then sine raised to 8 cosine 4x dx. Okay, so satisfy yung equation natin. So we can use the Wallace formula for this problem. Okay, pero kung mapapansin natin, pwede natin ito makuha using the product of sine and cosine dun sa mga cases natin sa trigo. But then again, dahil nandito na tayo sa next two topics natin, kumbaga, mas minamadali na natin yung solution natin. So we can use this equation. But before that, let's try to solve using our calcu. So lagi natin check kumbaga kung tama. Okay? So ito ay 0, tapos pi over 2, shift pi, oh, mali, shift pi over 2, then sine alpha x. Kung nalilito kayo paano ako ini-input, check nyo na lang. No? So raised to 8 to, tapos cosine alpha x raised to 4. Yan. So what's the answer? Okay, so yung answer natin dito is approximately, kung mapapansin natin ang decimal, no? Pero kung check or pindutin natin yung SD, hindi nalabas yung answer. So approximately yan ay 0.0107. Okay.
0.0107. So, check natin mamaya kung makukuha natin yung answer. So, first, yung m mo dito ay 8. Then, yung n mo dito ay 4. So, parehas na even number yan. Okay. So, yung formula po natin, i-recall natin, it is m minus 1, m minus 3, so on, till 2 or 1, tapos multiplied by n minus 1, n minus 3, then 2 or 1, all over, okay, m plus n, tapos yung sum, i-minus natin ng 2, tapos m plus n ulit, minus 4, hanggat makuha mo ay 2 or 1 dito sa last term. Tapos ito, i-multiply natin. So, dito. I-times natin sa alpha, wherein yung alpha natin dito ay parehas na even number, so magiging pi over 2. Okay, so let's calculate. Ilan yan? Magiging, ano yung m? Yung m mo ay 8, so 8 minus 1, tapos 8 minus 3. Okay, chine-check nyo ha, baka kasi agad makuha mo ay 2 or 1. Pero dahil yung result mo dito sa second term ay 5, tuloy ka pa sa pag-subtract. So dahil pwede mo pang makuha yung, hindi pa yung result ay 2 or 1. So 8 minus, ano yung next term? So 1, 3, 5, so minus 5. So dito, yung result mo ay 3, pwede ka pang mag-subtract. So 8 minus 7. Kasi 'di ba? 1, 3, 5, 7, 9. Pero yung last term ay nakuha na natin ay 1. So tigil na tayo. Next, sa n naman. Yung n, yung exponent natin ay 4, i-minus natin ng 1. Tapos followed by n or 4 minus 3. Tama ba? 4 minus 3. Pero dahil 1 na to, tigil na tayo. Okay. Then, divide yung result. Okay, yung sum is 8 plus 4. So, yung 8 plus 4 natin is 12. So, pwede ko na po diretso dito, no? Palitan ko na agad ng 12 to. Yung 8 plus 4 is 12, tapos minus ko ng 2. Next, yung 12, i-minus natin ng 4. So, yung result dito ay 8. Tapos 12 minus 6, yung result dito ay 6. 12 minus 8, yung result dito ay 4. So, um, tuloy pa tayo. Okay, next. Kasi 4 pa to eh. So, isubtract naman natin ng 10. So, yung result dito ay 2. So, ibig sabihin, tigil na tayo dahil kapag sinubtract mo pa yan ng 12, 0 yung makukuha mong sagot. Eh, 0 multiply by any number, still 0. So, magiging undefined to. So, tigil na tayo dahil yung last term dito ay 2, yung last term mo dito ay 1. Tapos, wag natin kalimutan yung alpha, which is pi over 2. Okay, next. So, evaluate lang natin. 8 minus 1 is 7. 8 minus 3 is 5. 8 minus 5 is 3. 8 minus 7 is 1. Okay, yung dot na yan, ibig sabihin product, no? So, next, yung term is 4 minus 1 is 3. 4 minus 3 is 1. Okay, divide. Ito ay 12. 12 minus 2 is 10. 12 minus 4 is 8. 12 minus 6 is 6. And 12 minus 8 is 4. And 12 minus 2 is 2. Ay, 12 minus 10 is 2. Then multiply by pi over 2. Okay? Next. So, calculate na natin. Okay, meron ba maka-cancel dyan? So, pwede naman tayo mag-cancel dito if meron tayong mga similar terms sa numerator at denominator. So, tignan natin. 7 times 5, 35. 5 times 3 is 15. 15 times 3 is 45. So, wala naman ma-45 dito. So, wala din, no? Kasi even number yung 7, 5, and 3. So, hindi naman divisible by 2. So, pwede na natin siguro i-diretso sa calculus. Okay. So, ginagawa ko lang yan kapag meron akong pwedeng i-cancel na mga terms para konti yung ini-input natin sa calculus. So, tandaan lang, yung nakuha natin kanina ay 0.0107. Okay, tanggalin lang natin yan. Kunin muna natin yung sa taas. So, 7 multiply by 5 multiply by 3. Huwag na natin kasama yung 1 kasi 1 multiply by 1 is still 1.
Tapos times 3. Okay, so 315. Okay, check na lang natin mamaya kung 315 pi over. Tapos, yung sa baba, 12. Actually, pero parang pwede palang ma-cancel, no? Pwede. Kunwari, yung 3. Okay, gusto, technique lang, para konti yung ini-input natin sa calcu. Kung gusto nyong gawin to, yung 3 divide ko ng 12, di ba 4 to? Yung 5 divide ko ng 10, di ba 2? O yun, no? Mas konti yung ini-input natin. Okay, apply na natin dito. Okay. So, yan, 7 multiply by 1. Ba't na pura? 7 multiply by 1 multiply by 3. So, 21 over 21 pi all over. Tapos, calculate natin to sa baba. 4 multiply by 2 multiply by 8 multiply by 6 multiply by 4 and multiply by 2 and yung 2 sa pinaka-last term. 6144. So, 6144. Ngayon, tingnan natin kung parehas to. Okay. So, tingnan natin kung parehas. Ay, napunta doon. Okay, so tignan natin. Take note pi ito kaya dapat naka-radian kayo. 21, 21, shift pi, eh, shift pi over 6144. Okay, yan no. 0.107. Parehas ba? Ayan no. 0.0107. Okay, so meaning tama yung sagot natin. So ito yung ating answer. Kaya gusto ko na fraction yung answer para wag yun nang i-multiply yung pi kasi alam naman natin mahaba yan, di ba? Yung 3.1416. Okay? So 21 pi over 6144 yung answer natin for number 1. Okay? Let's try pa number 2. Okay, so let's solve. Okay, check ko lang kung nag-record pa. Okay, it's 32 minutes pa lang. Okay, let's answer number 2. So 0 pi over 2. Next. Sine 5 cosine 6. Sine 5x cosine 6 or cosine 6x dx. Okay. So dahil yung m mo dito ay 5, tapos yung n mo dito ay 6, kung check natin even number yung m at add I mean even number yung 6, add number yung 5. So therefore, yung alpha natin dito ay i-multiply natin ng 1. Or yung alpha natin gagawin natin 1. Okay? So using the Wallis formula, hindi ko na po i-rewrite to, no? Diretso na ako. Okay, basta tandaan lang natin yung last term dapat 2 or 1. So first term is 5, so copy 5 minus 1. Tapos the next term, yung 5 i-minus mo ng 3. By checking, 5 minus 3 is 2, so tigil na tayo. So proceed tayo sa next term. So 6, ay hindi pa pala natin chinek sa calcu kung tama. Okay? So ganun lang muna. Check lang muna natin sa calcu kung ano yung result. So 0, then shift pi over 2. Then sine, tapos alpha x lang. Kung gusto niyo gawin alpha y, wala namang problema. Try natin, alpha y. Tapos, raised to 5. Tapos, cosine alpha y. Dapat consistent lang yung mga variable mo. Tapos, raised to 6. Then, palitan lang natin yung last term. Ay, hindi pala pwedeng palitan yon dahil it corresponds sa dx. So dapat natin palitan to ng alpha x. Nakaprogram pala siya na dx. Sorry. So, it's alpha x lahat. So, ano sagot? Okay, yung sagot natin dito ay 8 over 693. Okay. Lagay lang natin dito para meron tayong 693 ba? 693. Okay, 693. Okay, tuloy natin.
So, next term tayo, no? 6 minus 1. Tapos, yung 6, i-minus natin ng, ano, 3. Yung result dito ay 3. So, pwede pa tayo mag-proceed sa 5. Dahil 6 minus 5 is 1. Tapos, di-divide natin sa yung product or yung sum ng dalawa, yung m at n, which is 5 and 6. So, dito lagay natin 5 plus 6. Okay. Pero yung result nito, lalagay ko na lang agad dito sa baba. So, 11 minus 2, tapos 11 minus 4, tapos 11 minus 6. Yung result nito ay 5. Diretso tayo. 11 minus 8. Yung result dito sa 11 minus 8 is 3. So, proceed pa tayo. So, 11 minus 10. So, yung result dito is 1. So, tigil na. Then, multiply by 1. Yung 1 na to again, ito yung ating alpha na yung ating exponent ay 5 and 6, which is even at odd numbers. Okay. So, ilan to? 5 minus 4 is 4. 5 minus 1 is 4. Multiply by 2, multiply by 5, multiply by 3, multiply by 1. All over, 5 plus 6 is 11, multiply by 9, multiply by, ano to, 7, multiply by, ilan to, 5, tama, 5 multiply by 3, and multiply by 1, tapos times 1. So, ito, pwede tayo mag-cancel ng 5, pwede tayo mag-cancel ng 3. So, konti na lang. So, makikita nyo, 4 times 2, 8. Ayun, no? 8. So, 8 times 1 times 1, still 8. Tapos, tignan natin kung 693 yung nasa baba. So, calculate natin. 11 multiply by 9 multiply by 7. The answer is 693. Okay, so tama. 693. Okay, so example pa tayo, number 3. Okay. Sine cube. Siguro pwede ko nang skip yung number. Okay, number 3. Okay. Try po natin yung number 3. Proceed na agad ako dito sa number 4. Okay, same concept lang naman, kaya lang yung exponent mo dito ay 3 and 5. So, parehas na odd number. So, gagawin mo lang dahil yung rule natin, past that parehas na even or even and even lang yung isang um, exponent ng trigo natin, yung alpha mo gagawin 5 over 2. Pero dahil parehas na odd number to, okay, yung alpha mo pa rin dito ay gawin mo 1. Okay, kayo na mag-try dito sa number 3. Pang-practice natin. So, i-solve natin yung number 4. So, number 4 tayo. So, integral from 0 to pi over 2. Pero, sige, pi over 2 then sine x cos sine 7. Sine x cos sine raised to 7x dx. Tama ba yan? Okay, so check muna natin sa calcu bago natin siya i-solve. Again, guys, kung wala pa kayong calcu, mag-upgrade na tayo, no? Tingnan natin sa PRC po kung ano po yung, kasi balita ko may update sa mga calcu na ina-allow during board exam para hindi sayang if ever na makapunta tayo sa last part ng engineering natin journey sa pag-take ng board exam. So, check natin kung ano yung model na ina-allow ng PRC. Pero kung wala pa kayong budget, try nyong magtanong sa mga nakapag-take na before. Baka may binebenta sila. Okay? So, ini-input ko lang yung value. So, cosine alpha x raised to 7. Okay, yung answer dito ay 1 over 8. Okay, so yung answer dito is 1 over 8. Okay? So, kung i-check natin, yung m natin dito is 1. Di ba? Yung exponent nito 1. Tapos yung n natin dito is 7. Yung rule natin kanina na sabi niya dito, if the first factor, kaya na alin dito na, pwede kasi yung example natin. Okay, pwedeng yung example natin is 7 7 yung exponent nung sine, tapos yung cosine is 1. Okay, either basta yung isa sa kanila is 1. Okay, apply natin yung rule dito na yung product doon, either dito sa term na to or yung term na to, gawin nating unity or 1. Okay. So, ganun po, no? Dahil
dahil exponent natin dito sa sine is 1, okay? So, yung gagawin natin dito sa m niya, okay, yung term natin dito is lahat ng to gagawin natin 1. No need kasi kapag sinubtract mo ng 1 yung first term, automatic 0. So, yung makukuha mong result ay 0. Okay, I hope naintindihan. So, dito niyan, yung first term dahil yung term na to gagawin mong 1. Dito lang sa numerator kasi ito lang naman yung product eh. Okay, yung product ng m or at ng end. So, proceed niyan tayo dito sa 7. Okay, yung 7, yung term natin ay 7, subtract natin ng 1. Next, yung 7, subtract natin ng 3. So, yung result dito ay 4. So, proceed pa tayo. 7 minus 5. So, yung result mo dito ay 2 na. So, tigil na tayo. All over. All over. Pero kapag kinuha natin yung, di ba, sa baba, m plus n, okay, wag natin kalimutan yung m na 1. So, magiging 1 plus 7 yan. Tapos yung result dito, 8, isubtract natin ng 2. Doon lang sa taas lang nangyari yung unity. Okay? Doon lang sa taas nangyayari yung unity. Okay? Yung ginagawa natin yung term as 1. Pero kapag kinukuha natin yung sa baba, yung m plus n minus 2, kukunin pa rin natin yung exponent niya. Okay, so ito ay 8 minus 4, tapos 8 minus 6. Pero dahil yung result mo dito ay 2, tigil na tayo. Tapos yung alpha natin dito ay 1 dahil um, even number yung ating exponent. Okay, so ito ay 6. 7 minus 1 is 6. 7 minus 3 is 7 minus 3 is 4. 7 minus 5 is 2 all over. Ito ay 8, tapos 6, tapos 4, tapos 2, multiply by 1. Okay, by checking, pwede tayong mag-cancel. Ito yung kagandahan kapag ina-evaluate natin isa-isa. Huwag nyo munang calcu agad. Okay, kinukuha nyo ganito, no? So, minus to, okay, cancel yan, cancel to, cancel to. Matitira 1. So, ibig sabihin 1 over 8 na lang. Ayan ang sagot ng calcu. Di ba 1 over 8? Yan, no? Okay, so that's it for number 4. Okay, so ibang concept siya, no? Kanina parehas na merong value yung for higher than 1 yung exponent, pero dahil meron tayong concept na or yung exponent dito is 1, gamitin natin yung rule na ginagawa natin unity. Pwede magkabaliktad yan, no? Pwedeng yung sinasabi ko kanina pi over 2 tapos cosine cosine x tapos sine 7x dx. Okay. Parehas din yung rule. Ito naman yung gagawin mo. 1, tapos yung m mo is 7 minus 1, 7 minus 3, etc. Okay? Let's solve yung last number natin. Okay. Um, okay, so meron na pala tayong example kanina na single, di ba? Ito yung cosine. So, kaya na din yung mag-try dito sa number 5. Okay. Pero dito sa number 5, guys, para lang ma-practice tayo dun sa mga trigonometric identities, mali kasi natin is may mga topics pa tayo na um, na related dito. So, dito sa sin 4x, so, i-resolve mo siya ng ganito. For ano lang, for for the purpose lang ng recall lang natin ng discussion natin. Okay? So proceed tayo dito sa number 6 na iba yung ating limit. So instead na pi over 2, pi over 6 siya. So number 6. So integral of ano yung exponent, ano yung limits, pi over 6, tapos cosine of what is cosine raised to 8 3x. Makinig po dito ha. Uh, paki-take note na maayos yung explanation ko dito. Sa number 6, di ba sabi natin sa Wallis formula, okay, dapat yung limits natin is from 0 to pi over 2. Pero upon checking, yung nakita natin exponent is pi over 6. Okay, pero we have a way para yung pi over 6 na yan is maging pi over 2. Paano? Okay, ganito, no? Kapag yung upper limit natin is pi over 6 or any limit na hindi pi over 2,
Yung pi over 6, i-convert natin or ito-transform natin into pi over 2. Paano? So, gagawin natin is, kukunin natin yung angle nung given natin. So, yung given natin dito na angle ay 3x. Okay? So, yung 3x na to is, a-apply tayo ng substitution na representing na isang value. Okay? So, we know that na kapag nag-apply tayo ng u sub, di ba? Ina-apply natin yung u sub, yung term na to ginagawa natin u. Ganun lang siya. Okay? Ulitin ko. Yung angle, yung angle na given dun sa trigon natin is tina-transform natin na single variable. Okay? So, gagawin natin dito, let u equals 3x. Okay. And, okay, take note, dahil yung variable mo dito ay in terms of x, yung variable b mo dito ay in terms of x, so meaning, yung original na limits mo dito ay x equals 0 and x equals pi over 6. Ngayon, kapag yung x natin, sinubstitute natin, okay, as pi over 6 and pi over 0, makukuha natin yung bagong limits nung ating pinapalitang variable, which is u. Okay, so ganito, no? Upper limit dito. Kukunin lang natin yung angle, which is 3x. So, u equals 3x. Upper limit, ano yung value ng upper limit na x? Pi over 6, yung original. Okay, substitute mo lang. So, magiging 3 multiplied by pi over 6. Upon checking, ano yung makikita nyo dito? Di ba pwede natin itong i-cancel? Okay, so palitan natin ng ibang kulay. So, 3 divides 6 divide 3 is 2. So, magiging u mo dito ay pi over 2. So, yun, na-transform mo siya ng pi over 2. So, meaning, yung bago mong limits is not x, but in terms of u. Same with sa lower limit. Sa lower limit naman is, again, kunin mo lang yung u mo as equivalent sa 3x. Then, yung x mo sa lower limit ay, yung original ay 0. So, yung u mo dito ay 3 multiplied by 0. So, equivalent pa rin yan sa 0. So, yung sabi natin, dahil pinapalitan natin, okay, i-rewrite ko to ha, dahil papalitan natin yung limits natin dito representing new variable na u, okay, new variable na u which is 0, tapos ito ay u equivalent sa pi over 2, meaning lahat ng mga variable mo dun sa ating integrand together with the derivative should be in terms of u. Dapat u din. So dahil ito pinalitan natin ng u, so magiging tong cosine 8u, tapos yung dx dapat natin palitan ng du. So paano? So meaning lang nito, kunin mo lang yung derivative nito, yung u raised to u equivalent sa 3x. So u equivalent sa 3x, kunin natin yung derivative ng u with respect sa x. So u equivalent sa 3 dx. So divide both sides by 3 dahil gusto lang natin ay dx. Dx pa rin to, no? Hindi ko pa siya pinalitan. Okay. Divide by side by 3. Du pala to. So cancel. So dx natin dito ay du over 3. Okay. So pwede na natin tong i-substitute. So magiging from 0 to pi over 2 cosine 8 u du over 3. Ayan. So, dapat po consistent, no? So, yung kung kanina, yung original na variable natin ay x, so yung mga limits niya, siyempre, dapat yung pi over 6. Ngayon, kapag pinilitan natin ng new variable yung x natin, which is pinilitan natin in terms of u, lahat yan, papalitan natin together yung limits natin. Okay? So, I hope nasundan. But before we proceed, okay, di pa pala natin yan tinry sa CalView. Okay, interruption lang para meron tayong idea kung tama. O kaya later, no? Later. Baliktad naman. Kunin muna natin yung result. Tapos, tignan natin kung tama using our calcu. So, dito, pwede natin i-factor out yung 1/3, right? Dahil product naman yan. So, magiging 1/3 integral from 0 to pi over 2 cosine 8 u du. Anong ibig sabihin nito? So, pwede ka na ngayon gumamit ng Wallis formula. Okay, dahil yung exponent or yung limits natin, yung boundary natin is 0 and pi over 2, then we have a single um, trigo which is yung n natin dyan ay 8. So yung n natin dyan ay 8, so meaning yung alpha mo ay gagawin mong pi over 2. Okay?
So, yung M mo ay, so, yes, so N is 8. Okay. So, using the formula, first term, 8 minus 1, tapos 8 minus 3, 8 minus 5. So, yung result dito sa 8 minus 5 is 3, then 8 minus 7. So, yung result dito ay 1. So, stop na, all over. Huwag natin kalimutan yung 1/3, no? So, dito pala yung 1/3. Baka makalimutan. Yung pinactor out natin na 1/3. Yan. Tapos, uh, next is uh, M plus N. So, wala ka namang M. So, 8 pa rin yan. Tapos, isubtract mo ng 1, 2 to. So, magiging 8 minus cosine 8 yun, di ba? Okay. 8 minus 2. So, 6 yan. 8 minus 4. 8 minus 6. So, yung result mo dito ay, ano to? 2, di ba? So, tigil na tayo. So, ito ay magiging 1/3. But, dahil even number to, i-multiply natin yan ng pi over 2. Huwag natin kalimutan. Okay. So, magiging tong 1/3 multiply by, okay, ilan to? 8 minus 1 is 7. 8 minus 3 is 5. 8 minus 5 is 3. And 8 minus 7 is 1. All over 8. 8 minus 2 is 6. 8 minus 4 is 4. 8 minus 6 is 2 times pi over 2. Pero ba tayo pwedeng i-cancel if ever? Um, itong 3, yan pwede kasi cancel to. Type. So, wala na, no? So, ito ay magiging 35. Ilan to? 7 times 5. 35, di ba? 35 pi over 8 times 6 to. Calculate natin to. Okay, so ilan to? 8, 8 multiplied by 6, multiplied by 4, multiplied by 2, and of course, yung last term natin na to, 768. Tama ba? 8 multiplied by 6, multiplied by 6, 4, 2, 8. So, 768. So, approximately ilan to? Tignan lang natin sa calculator natin. So, 35 pi all over 768. So, 0.1432. Tama ba? 0.14. Kapag decimal, no, kunin nyo is 4 decimal places. Ngayon, try natin sa calcu if tama yung sagot natin. Na, yung i-input natin, of course, yung original na limits na pi over 6. Okay? 0. Tapos, shift pi over 6. Tapos, yung integral natin na cosine 3x. So, 3 alpha x raised to 8. So, the answer is 0.1431 o 0.1432. Tama ba? Ano nakuha natin? Ayun, no? Parehas. 0.31. O, di ba 7 din yung last o yung 5 term? O, yan, no? So, ibig sabihin tama yung sagot natin. Pero yung i-box natin dito, yung in terms ng may pi, no? Para mas ayos tignan. Kasi ito approximate lang, eh, marami pa yan. Okay? So, yan po yung ating discussion about sa Wallis formula. Okay? So, recall lang. Okay?
for the summary lang ng ating discussion, the Wallace formula is only applicable if and only if yung ating limits is from 0 to pi over 2. And plus take note that if we have a term na yung kanyang exponent is 1, okay, we replace that product into unity. Okay. So by next video na ipo-provide ko po is dito na tayo sa mga pag-solve ng mga area under the curve. Okay? So ito po yung next discussion na um, makikita nyo dun sa ating lesson. Okay? And dito, ayan, dito na tayo magpa-plot. Okay? So, uh, mas mauunang of course, mauunang ma-upload yung itong video na to. But before niya sana panoorin to, meron tayong knowledge, okay, sa pag-plot ng mga curve kasi yung topic natin na next is yung pagkuha ng area under the curve. So, you should know how to graph parabola. Okay, paki-recall na to. Okay. Paano ba, for example, if we have this the quadrant or yung partition plane natin from x and y axis, kailan ba nagiging ganito kasing itsura ng ating parabola, okay? But iba-iba yung yung graph niyan, either open up or down, or pwede din naman na yung parabola natin is open to the right or pwede din naman to the left. Okay. And also, wag natin kalimutan yung ating circle. Okay. So by next video, ito na po yung next na aaralin nyo. Okay? So I hope panoorin po yung video. And again, paki-rewrite po sa notebook lahat ng mga problems. Okay? So thank you po. God bless.